Ito yung pinaalala ko kahapon. Ang dami kong paalala sa TikTok, sa YouTube, ang dami kong paalala guys, no? Yung mga paalala ko sa mga kabataan, huwag kayong magpapagamit, na kapag kayo nakulong, kapag kayo ay nakasuhan, iiyak-iyak kayo, hindi kayo masisave ng mga tao na nag-utos sa inyo. So ito na, nangyari na ngayon. Oh, galit na galit po si Mayor Isko Moreno at nangako si Mayor Isko Moreno na pananagutin ang lahat ng ito. Madaming minor de edad guys, no? Ang sabi ni Mayor Isko Moreno, nag-iiyakan na daw yung mga minor de edad na sangkot dito. Kasi minor de edad ang ginamit. Ano yung sinasabi ko kahapon? Oh, may gagamitin nila ang mga minors. Bakit? Kasi iniisip nila na ang mga minors na ito ay hindi makakasuhan. Walang kumbaga, hindi pa sila pwedeng kasuhan. So, itong gagamitin nila, mga minors. So, nagkatotoo yung sinabi ko, di ba? Pangalawa, ano yung sinabi ko? Ang aim nila magkaroon ng another Mindiola Massacre. At itutulad din nila ito sa nangyari sa Indonesia. O, nagkatotoo na sinabi ko. Yung mga protester, mga kaibigan, na sumisigaw na babain daw si Marcos. Pagkatapos umaamin na sila ay pro Duterte. Mga kaibigan ha, umaamin na sila ay pro Duterte at pababain daw si Marcos. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit kailangan pumunta pa sila sa Mindiola? Kung ang kailangan lang nila talaga ay ihayag ang kanilang mga damdamin, no? Patungkol sa nangyaring korupsyon sa flood control. Bakit ang tinatarget nila ay ang Malacanang? Diba? So, mga kaibigan tingnan nyo confirm. Ang sinabi po ni DILG Secretary John B. Cremulya na yung mga kabataan, gumagawa talaga sila ng pabalik-balik po sila dahil ang gusto po nila makapenetrate sa Malacanang para sunugin ang Malacanang. Gusto po nilang sunugin ang Malacanang. Ngayon mga kaibigan, tingnan nyo yung tingnan nyo yung pangyayari Sino ba ang gustong magpatalsik kay PBBM? Sino? Guys, yung mga nagrally sa EDSA Shrine, anong sinasabi nila? Hindi sila nandoon para patalsikin ang Pangulo. Yun yung mga Pinklawan, mga Dilawan, yung mga grupo ng mga akbayan at ng iba pang mga progressive. Hindi daw sila nandoon para patalsikin ang Pangulo. Ayaw nila. Dahil sila, ang gusto nila ay ihayag ang kanilang yung disgusto patungkol sa mga korupsyon sa flood control. Yun ang kanilang aim. And then, yung nagrally sa Camp Aguinaldo, no? Yun naman, mga DDS. Ang panawagan nila, Marcos resign. And then, mga kaibigan, dahil kaunti lang sila, pumunta po sila ngayon. Naglakad po sila. Yung iba, nakikihalo sa EDSA. Nagkaroon ng salpukan. Kasi mga kaibigan, etong mga DDS, sumisigaw ng Marcos resign. Narinig ngayon ng mga Pinklawan, ng mga Dilawan. Anong sabi? Sara resign first. Hindi namin yan nakakalimutan. At may sumisigaw na mga Sara resign, Sara resign. DDS uwi, DDS uwi, DDS uwi. Tingnan mo si Chavit Singson. Pumunta pa doon mga kaibigan. Anong ginawa? Binu siya ng mga tao na nandun. Pinapalaya si Chavit Singson. Kasi hindi naman yun rally para sumuporta sa kanilang idolo na si Duterte. Rally yun para sa pagpapahayag ng galit para sa mga nangyaring flood control ghost projects.
So napahiya po si Singson, mga kaibigan, binu siya ng mga tao at pinapalayas talaga siya. So kung titingnan natin mga kaibigan yung mga Duterte supporters pumunta ngayon sa Mindiola at umamin yung mga bata, no? Nasa ABS-CBN guys, ABS-CBN, yung reporter habang siya ay nagre-report, nandun yung mga bata, mga nakaitim, at umamin sila na sila daw ay mga Duterte supporters. Nagre-report yung reporter ng ABS-CBN, tinutulak-tulak pa nila. Kita mo mga kaibigan. At merong mga ebidensya ha. Mga kaibigan, ano ba ang sinabi ni Chavit Singson? Mga kabataan daw, no? Yung mga high school, yung mga college student daw, tumindig para labanan ang gobyerno. Alam mo mga kaibigan, pinanood ko kanina si Yussi Claire Castro. At yung sinasabi nga na Yussi Claire Castro, alam niya kung sino yung nag-utos. Alam niya kung sino yung nag-utos, guys. So, ngayon pa, imbestigahan na yan, mga kaibigan. O, di ba sinabi ko na sa inyo? Kumakalat na yan sa mga private messages. Sinabi ko na sa inyo yan. 2 days ago pa lang sinasabi ko na sa inyo. Nagagamitin nila ang kabataan para pabagsakin si PBBM. At bakit kabataan ang kanilang gagamitin? Kasi alam nila na hindi lalaban ang mga military, hindi lalaban ang mga kapulisan dahil kabataan yan. Diba? So lahat ng sinabi ko nagkatotoo, mga kaibigan. Sino lang naman ang gusto magpabagsak kay PBBM? Walang iba kundi DDS. At ano yung plano? Si Sara Duterte, kailangan umalis ng bansa. Kailangan siyang pumuntang Japan at doon sila mag-rally, mga naka-black din. At iisang panawagan, Marcos resign. Bakit kailangan ni Sarang pumunta sa ibang bansa? Sa Japan at doon mag-rally? Bakit hindi dito? Kasi ang plano, kailangan safety si Sara. Pag nangyari na mga kaguluhan dito, kailangan safety siya at para hindi mapaghinalaan na siya ay sangkot sa pagpapabagsak kay PBBM. Diba? Kumbaga hugas kamay. Ay, wala naman kami dyan sa wala naman ako sa Manila Wala naman ako sa Pilipinas. Bakit ako ang paghihinalaan? Hugas kamay. Guys, ahead of time, alam na namin, meron ng mga kumakalat na mga balita at sinabi ko na rin sa inyo yan. At sinabi ko na rin sa aking TikTok, pinapaalalahanan ko ang mga kabataan, huwag kayong magpapagamit. Tingnan niyo mga kaibigan tingnan niyo, planado talaga siya guys. Meron silang, ano bang tawag dun sa bomba na yun? May tawag dun sa bomba Sinabi kanina ni Yussi Claire no? So, planado guys, may dala sila na mga bomba. Ano bang tawag dun? Kalimutan ko yung may tawag si Yussi Claire na ayan yung mga improvised na bomba na ginawa nila. So, planado. Tapos, kitang-kita mo mga kaibigan, yung pagkuha nila ng mga bato na ibinabato nila, kumukuha sila sa iisang lugar kung saan halatang-halata na siguro gabi pa lang or madaling araw inilagay na nila yung mga bato doon. Kumbaga mga kaibigan, planado ang ginawa nila. Ang nakakaawa lang dito kasi ginamit nila ang mga kabataan. Binayaran. Naniniwala ba kayo na hindi nila binayaran ang mga kabataan? Guys, naniniwala ba kayo na kikilos ng gano'n yung mga kabataan na yun na walang bayan? At take note mga kaibigan, di ba? Meron ding sabi sa GC, mga kaibigan, sa mga kumakalat na may bababa dito sa Metro Manila na mga no permanent address from Davao City. Mga kaibigan, ano yung sinasabi ng na nakita si Chavit Singson
si Eric Celis, no? Na nagmi-meeting. Si Eric Celis, kilala yan na dating NPA. At sa pagkakaalam ng marami, until now, may mga contact yan. So mga kaibigan dapat talaga imbestigahan to guys. Huwag itong palalampasin dahil inciting to sedition ito eh. Tapos hindi lang yan mga kaibigan. May DDS, no? DDS pages. Page ng DDS mismong mismong page ng DDS mga kaibigan Sandali, papakita ko sa inyo Naghahamon ng talagang inciting to sedition. Talagang panununog, no? So, ipapakita ko sa inyo Okay. Grabe mga kaibigan, ang sama ng ugali ng mga DDS. Para lang sa kanilang sariling kapakanan, para lang sila ang kumbaga, maiupo lang nila sa pwesto, no? Si Sara Duterte, wala silang pakialam kahit anong mangyari. No? Grabe, napakasama ng ugali, no? Itong mga DDS na to. Grabe. Guys, hanapin natin. Okay. Wait, yung mga posts guys, no, na talagang nagpapahiwatig, na talagang manununog talaga sila guys. Ito yata yan. Ito yata. Ito nga. Yan. Ito. Agent ng bayan. Anong sabi niya? Hindi kailangan ng entablado at mikropono. Gasolina at posporo lang, sapat na. Nung tiningnan ko kung sino siya, guys, itong agent ng bayan, yung kalbo na si Morales, yung yung Pidea-Leaks, ito siya agent ng bayan. Ito pa sabi pa niya hindi kailangan ng entablado at mikropono, gasolina at posporo lang, sapat na. Ito pa, tigilan na yung katagang peaceful, sunugin ang animal at yan ang dapat. Ayan. Ano pa? Hindi kailangan, tapos na yan. Ito pa, sa lahat ng nagsusulong ng rally, tanong ko lang, bakit hindi yung mga bahay ng magnanakaw ang sunugin para instant justice agad? Ano pa? Kung walang magliliyab o masusunog na bahay ng mga magnanakaw bukas, tatawanan lang tayo ni Marcos. Yan. Yan mga kaibigan, no? Agent ng bayan. Hindi lang yan. May nakita pa akong ibang mga DDS na nagpapahiwating na sila ay talagang may gagawin na karahasan. See? Ganyan po ang utak ng mga DDS, mga kaibigan. Kasi hodang makasakit sila ng mga tao, basta mailuklok lang nila si Sara Duterte. Talagang ang kanilang mga isipan ay talagang evil. Talagang demonyo na, mga kaibigan. Demonyo na talaga ang isipan ng mga DDS na ito. Wala na talaga sila sa matinong pag-iisip. Kaya lang sabi di ba ni Isko Moreno, mga adik ito, mga utak talangka. O, sabi ni Isko Moreno, mga adik daw, mga utak talangka daw. Kasi mga kaibigan tingnan mo mga kaibigan, galit ka sa korupsyon, pagkatapos gagawa ka ng krimen, anong ginawa nila mga kaibigan? Pinagwawasak nila yung mga mga ilaw sa stoplight, pinagwawasak nila. Meron pa silang sinira yung lobby ng isang hotel, pinagnakawan. Pinagsisira nila yung mga railings, may babato sila mga kaibigan, as in, ang gulo nila, nanunog ng truck, ng motorsiklo,
Pinagbabato ang mga kapulisan, meron silang mga stick na mahaba. Talagang guys, talagang planado. Talagang ready sila para silang pupunta sa gera. Kasi nga, ang gagawin nila, another Mindiola massacre. At gagayahin din nila yung Indonesia. Ang ginagawa nila guys, tinitrigger nila ang kapulisan natin. Gusto nilang magalit ang kapulisan natin. Andyan yung sinisipa nila, andyan yung pinagbabato nila ng mga bote, andyan yung pinag-ano nila ng mga malalaking mga kahoy, kawayan ba yun o kahoy. Nandyan yung lahat mga kaibigan ginagawa nila para matrigger ang ating kapulisan. Pero yung kapulisan natin kudos talaga. Bilib na bilib ako sa mga kapulisan natin. Super ang haba ng kanilang pasensya. Kasi ang direktiba ng Pangulo, maximum tolerance. Hindi pwedeng may masaktan. Kaya naman ang nangyari mga kaibigan, ang kapulisan natin ang nasaktan. Grabe mga kaibigan. Yan po ang mga Duterte. Yan po ang kampo ng mga DDS. Mga utak demonyo, mga utak kriminal. Kita mo kahit na masira nila ang buong kamay nilaan, yung mga government property, kahit masira nila at marami silang masaktan at ginagamit pa nila ang mga kabataan para lang mailuklok nila si Sara Duterte. Mga kaibigan, yan naniniwala ba kayo na hindi alam ni VP Sara Duterte na ang mga kabataan ang gagamitin? Naniniwala ba kayo na wala siyang alam na ang mga kabataan ang gagamitin? Mga kaibigan, sabi nga ang information ang info, hindi lang isang tao ang talagang nag-organize at nagbayad nito. Grupo yan sila mga kaibigan, na mga galit na galit kay PBBM ngayon dahil sila ang kanilang mga pangalan ay lumalabas sa mga flood control. At gusto nilang i-stop, mga kaibigan, gusto nila na mapalitan si PBBM para ma-stop ang ginagawa ngayon ni PBBM na pag-ipapa-imbestiga ng mga korupsyon dahil lalabas ang kanilang mga pangalan dahil alam nila na sila mga kaibigan ay talagang may kalalagyan at makukulong ngayon sa panahon ni PBBM. Kaya naman pinipigilan na nila ito mga kaibigan. Gusto nilang pigilan at iisa lang ang pwede nilang gawin para mapigilan ito. Patalsikin sa pwesto si PBBM. So sabi ni Secretary John Vic Remulla, ang unang-una na report sa kanila, susunugin daw ang Malacanang. The reason na yung mga kabataan hindi tinatantanan, talagang, kita niyo mga kaibigan, uma-advance sila. Kapag napapalaya sila ng mga kapulisan, gagawa sila ulit ng paraan para makabalik. Guys, ang tagal po mga kaibigan, bago nahupa. Kasi talagang ginagawa nila ang paraan para maka-advance sila at makapunta sila ng Malacanang. Kasi ang instructions, mga kaibigan, sunugin ang Malacanang. Tingnan mo yung mga utak kriminal na yan, mga kaibigan. Talagang mga bayolente. Alam naman natin, mga kaibigan, kung sino yung mga bayolente. Alam naman natin yan, guys. Kahit kayo na nanonood sa akin ngayon, alam nyo kung sino ang nagbayad sa mga yan. Alam nyo na. Sino ba yung mga bayolente na nag-hire ng mga assassin? Sino ba yung mga bayolente na nung umalis sila sa pwesto ay merong 30,000 na tsugi? Guys, ito talaga yung gusto ng mga DDS na iluklok. Yung bayolente, yung inuudyukan pati ang mga kabataan para maging bayolente. Kaibigan, yan talaga ang gusto ng mga DDS na yan, na iluklok si Sara Duterte.
Tingnan niyo mga kaibigan just read between the lines. Tingnan niyo yung yung speech ni Chavez Singson. Tingnan niyo rin, pakinggan niyo yung speech ni Sara Duterte. Tugma, di ba? Tingnan niyo yung mga sinasabi ng mga DDS na influencer. Lahat nagtutugma. Kaya mga kaibigan, talagang isa lang talaga ang hinala ng mamamayang Pilipino. Kung sino ang nagbayad dyan, iisang grupo lang talaga ang hinala ng sambayan ng Pilipino. Kung sino ang nagbayad sa mga kabataan ito. Mga kaibigan, malalaman din natin yan at ihahayag din yan dahil nag-iimbestiga na ngayon ang PNP. Anong sabi ng PNP? Ang dami daw nakuha bomba. Anong tawag sa bomba na yun? May tawag sila sa bomba improvised bomb yun na ginagawa lang ng mga Ang dami daw nakuha So meaning to say, pinagandaan. Pinagandaan talaga nila na mag-terrorize at gamit ang kabataan dahil alam nila na ang kabataan ay wala daw liability. At hindi daw papatulan ng mga kapulisan at ng militar, hindi papatulan. Mga kaibigan, sa Japan, dinideklara na si Sara Duterte as President of the Philippines. So, kampante sila mga kaibigan na magtatagumpay sila sa gagawin nila o sa ginawa nila kanina, kampante sila na mapapatalsik talaga nila si PBBM. Sobrang kampante sila na mapapatalsik nila si PBBM. Pero hindi nangyari. Guys, hindi hahayaan ng Panginoong Diyos na mapatalsik nila si PBBM at malagay tayo sa kamay ng isang babae na bayolente at isang babae na allergic sa accountability at ayaw sumagot sa mga issue ng pagnanakaw sa confidential funds. Ayaw ng Diyos na malagay tayo sa pamumuno ng isang babae na walang ginawa kundi mag-travel na kung ano-ano lang nangyari sa bansa natin, pero siya travel ng travel. At tayo pa ang nagbabayad ng kanyang security details. Tayo ang nagbabayad ng kanyang security details. Iginasa tayo sa sarili nating mantika. Kaya kung meron mang dapat patalsikin, walang iba kundi si Sara Duterte. Siya ang dapat na mag-resign. Siya ang dapat na patalsikin. At hindi si PBBM na nagtatrabaho ng tapat. Diba? Yun lang yung mga kaibigan. Kung, alam nyo guys, ang mga mamamayang Pilipino, mulat na ang mata Kita nyo kahit yung mga pinklawan at dilawan, diba? Mga anti-Marcos yan. Galit sila sa Marcos, di ba? At hanggang ngayon, hindi nila gusto si PBBM, di ba? Pero mga kaibigan, kahit ang mga dilawan at mga pinklawan, ayaw nila na pababain si PBBM sa pagiging Pangulo. Dahil, ang sabi nila, kung si Sara Duterte lang naman din ang ipapalit, mas gusto na nila si PBBM at mas pagtsatsagaan na lang nila si PBBM kaysa kay Sara Duterte. Yan ang sinasabi ng mga dilawan at mga kakamping. Kaya mga kaibigan, hindi magtatagumpay. So ngayon mga kaibigan, bigo na naman si Sara Duterte sa Japan. Malalaman niya mga kaibigan na hindi nagtagumpay ang kanilang plano na patalsikin si PBBM. Isa na naman siyang malaking bigo. Palagi na lang siyang bigo sa kanyang plano ng patalsikin si PBBM. Isa siyang malaking bigo. Hopeless
hopeless. Si Sara Duterte ay isang hopeless. At kahit kailan, hindi siya magiging Pangulo ng Pilipinas. Dinideklara ko sa inyo yan. She will never be President of the Philippines kahit kailan. She's hopeless. Hopeless. Diba? Hopeless siya mga kaibigan. Hindi siya magiging presidente ng Pilipinas. Dahil marami pa rin ang mga Pilipino na naniniwala kay PBBM. Kahit ang mga dilawan, ang mga pinklawan, mas gusto pa nila at pagtsatsagaan si PBBM kaysa mailuklok sa pwesto ang isang magnanakaw na Sara Duterte na walang alam kung ang gawin kundi magpunta sa ibang bansa. Hindi nagtatrabaho. Diba? So, kaya, ang mga kaibigan, no? Yan ang katotohanan, no? So, eto guys, iimbestigahan yan, no? Sino-sino sa kanila? Siyempre, hindi sila amin. Hindi sila amin na sila ang nagbayad sa mga kabataan na yan na manggulo. Siyempre, magdi-deny ang mga yan. Pero, kita nyo naman, di ba? Ipag-connect na lang natin yung kanilang mga statement at yung kanilang mga posting. Ipag-connect na lang natin, no? Connect the dots na lang tayo. Yung kanilang mga pinagsasabi at take note, take note. Nasa Mindiola, si Nato Pasio. Kung saan nandun yung magulo. Kung talagang gusto lang nila magpahayag, doon sila sa EDSA. Doon sila sa Luneta. Bakit kailangan pa nila pumunta sa Mindiola? Di ba? Di ba? Sinabi ko na sa inyo Ang plano nila, i-trigger ang kapulisan, gamit yung mga kabataan, i-trigger ang kapulisan para ang kapulisan ay magpuputok, saktan yung mga kabataan, pagkatapos magkagulo. Yan ang gagawin nila pagkatapos isisisi nila lahat kay PBBM na sinaktan yung mga kabataan, mayroong mga minasakir. Yan mga kaibigan, exactly ang gusto. Ang gusto ng mga grupo na yan para pabagsakin ang ating Pangulo. Mabuti na lang ang Pangulo natin. Grabe ang kanyang pasensya. Ito niyo naman, in the time of Cory Aquino. Si Cory Aquino, mga kaibigan, siya yung commander-in-chief noon. Naniniwala ako na siya yung nag-utos na pagbabarilin yung mga nandoon. Kasi siya yung commander-in-chief maraming namatay, di ba? In the time of Cory Aquino, Mindiola Massacre. Siya yung Pangulo noon. Kaya naniniwala ako, siya ang nag-order noon dahil siya ang commander-in-chief. Siya ang nag-order noon na pagbabarilin yung mga nandoon. Kasi guys, ang mga kapulisan nagpa-follow lang yan kung ano ang utos ng commander-in-chief. At yung Mindiola, malapit yun sa Malacanang. Siyempre, tatawag lang yan. O sige, fire them. Barilin nyo yan, ng mga nag-rally. So, pinagbabaril. Pero ngayon si PBBM, ano yung kanyang instructions? Maximum tolerance. Kailangan walang masaktan. Diba? Yun yung mga kaibigan, no? So, yan guys, no? Itong mga itong mga DDS na to, so hindi sila nagtagumpay, no? Hindi sila nagtagumpay. So, pero mga kaibigan, hindi pa rin yan titigil kasi mga hayok yan mga yan mga hayok. Hayok sila sa kapangyarihan at sa kwarta, no? Kaya hindi yan titigil. Gagawin nila ang lahat ng paraan para mapatalsik nila ang Pangulo. Yan mga kaibigan, ang katotohanan, no? Yan. So, i-ano lang natin itong good news, no? Good news, mga kaibigan. So guys, ito, may souvenir pa yung mga bata, na nag-rally,
Ito yung mga inutusan, oh. Meron silang jeep, sinakay sila sa jeep, nakuha nila yung ano ng pulis, yung shield ng pulis, di ba? Mga bata, ginamit. Grabe, no? Masama ang ugali. Kaya pala pinipilit mo. Oo, ito si Peebles. Kaya pala pinipilit mo na pumasok yung mga kabataan at ang sabi mo, huwag silang uuwi hanggat hindi bumababa yung mga politicians. Yung sinasabi mo hanggat hindi bumababa, si BBM yon. Gagawin mong panangga yung mga kabataan kapag nanggulo kayo. Alam niyong hindi magpapaputok ang militar dahil may mga batang masasaktan. Alam mo, ikaw, Chavit, demonyo ka. Yung ginagawa mo, hindi yan para sa bayan. Para sa sarili mo yan, para mapagtakpan mo lahat ng kademonyohang ginawa mo sa Ilocos Sur. Yun yung totoo. Walang maniniwala sa'yo. Hinahamon kita at ilabas mo yung title ng Metro Walk. Patunayan mo na totoo yan, na hindi spurious title yan. Sinungaling ka, magnanakaw. Kinam. Yan. So, utak adik yan eh. Isa din yan si Peebles, no? Isa rin yan si Peebles sa nag-expose, no? Na ito nga, yung gagawin ng mga green crocodiles, no? Gagamitin ang mga bata. So, hindi lang po yan si Chavit, mga kaibigan. Marami yan sila. Marami yan sila, guys, no? At talagang planado ito. Planado to, guys, no? So yan, galit na galit si Mayor Isko Moreno, mga utak addict daw yung mga gumawa, no? Utak addict daw. Addict naman kasi yung yung kanilang idolo eh. Utak na lang kaya eh. Utak adik yan eh. Utak na lang kaya eh. Yan, matatapang lang yan. Kapag sama-sama sila. Kita mo ngayon, mga nasa Hoyo. Nag-iiyakan na ngayon yung mga yan. Utak adik yan eh. Utak na lang kaya eh. Diba? Yan, matatapang lang. Kawawa lang sila. Diba Yan, matatapang diba lang yan. warning ko kahapon, mga kabataan, huwag kayong magpapagamit dito sa mga politiko na to, na gagamitin kayo para sa destabilization, para sa pagpapababa sa Pangulo. Huwag kayong magpapagamit. Ano yung aking advice sa mga kabataan? Ang sinabi ko sa mga kabataan, mag-aral kayo mabuti, magkaroon kayo ng degree, abutin nyo ang pangarap nyo. Kapag naabot nyo na ang pangarap nyo at kaya nyo na tumayo sa inyong sariling paa, pumasok kayo sa politika at palitan nyo ang sistema ng ating gobyerno. Yun lang ang the best yung magagawa. Hindi yung magrarally kayo, manggugulo, magpapagamit kayo sa mga politiko na gustong pababain ang ating Pangulo. Walang mangyayari dyan. Di ba nag-warning ako? Sabi ko rin, kapag nahuli kayo at nakulong kayo, tutulungan ba kayo ng mga politiko na yan? Ang dami kong warning, ang dami kong sinasabi kahapon, ang dami kong mga payo sa mga kabataan na huwag kayong magpapagamit sa mga green crocodiles dahil gagamitin lang kayo para i-advance ang kanilang agenda na tanggalin si PBBM at iluklok ang kanilang presidente ng impyerno. So, nagkatotoo nga, di ba? Ngayon, ang daming nahuli. Ang daming nahuli ng mga pulis. Nasa, kung hindi ako nagkakamali, nasa 40 individuals. 40 individuals at marami doon, minors. At ngayon nga daw, nag-iiyakan na sabi ni Mayor Isko Pero hindi sila papayag, mga kaibigan, na hindi mananagot ang mga ito. So, ano ngayon? Ano mangyari ngayon? Kamusta na yung buhay nila?
Na, makakatulong ba sa kanila, mga Duterte? Ngayon na, halimbawa, makulong sila, matutulungan ba sila ni Sara? Matutulungan ba sila ni Chavit? Matutulungan ba sila ng mga tao na nagbayad sa kanila? Baka nga i-disown pa sila na, hindi, wala, hindi naman namin na binayaran yan. Hindi naman namin ano yan, hindi naman namin inutusan. Oh. Di ba? Ano mangyari sa kanila? Masisira ang buhay nila. Bata pa. Nakagawa na sila ng krimen. Criminal case na yun, mga kababayan. Kasi, ang ginawa nila, parang act of terrorism na rin yun eh. Biruin mo, nanunog ng truck, nanunog ng motor, nagbabato ng mga kung ano-ano mga gamit nilang pangbato sa mga kapulisan. Meron silang mahabang mga kahoy, pinupukpok nilang mga kapulisan, pinagsisipa nila. Lahat ng mga kasamaan ginawa nila. Binandalism nila yung mga kung ano-anong mga nilalagay nila sa mga wall, nag-vandalism sila. Pinagsisira nila yung mga traffic lights at pinagbabasag nila yung salamin ng lobby ng isang hotel. Pinasok nila yung hotel, pinagnakawan pa. Bata yan mga kabataan. So, kriminal. Nakakalungkot isipin na bata sila, nagpagamit sila mga kaibigan, ginawa silang kriminal. Grabe, no? Mga green crocodiles. Grabe ang mga green crocodiles. Wala silang awa sa kabataan, mga kaibigan. Para lang mapatalsik nila si PBBM at para lang mailuklok nila si Sara Duterte, wala silang pakialam kahit kabataan pa ang kanilang ginamit. Grabe ang mga green crocodiles. Grabe guys. Parang wala ba silang mga anak? Parang wala silang puso, no? Parang wala silang mga anak ng mga bata na hindi ba nila naiisip na itong mga batang ito dapat hindi dapat nila tinuturuan ng masama. Pero ginamit pa nila ang mga bata. Tingnan niyo yung kilos ng mga bata, mga kaibigan. May nagkukumpas. Naririnig sa mga kaibigan, pati yung mga nandun. Yung kasama ko ng vlogger na nandun nagtatakbo din Sabi niya, pag umuurong na daw yung mga bata, may sumisigaw yung matanda doon sa kanila. Ang sinasabi, balik kayo. Hindi bawal yan, mga bata kayo May nag-uudyok sa kanila. Kapag umuurong na sila, dahil hinahabol sila ng kapulisan, may nagpapabalik sa kanila. Inuudyukan sila nung matanda sa kanila. Tapos nakita rin, may flag ng NPA. Anong sabi ko kahapon? Mayroong report kumakalat sa mga GC na may mga NPA from Davao City bababa dito sa Metro Manila kasama sa panggugulo para pabagsakin ang Pangulo. So lahat ng sinabi ko kahapon nagkatotoo. May mga napicturean may mga flag ng sikel, flag ng NPA. Andali, tingnan ko kung nandito pa yung Tingnan ko kung na-screenshot ko ba. Yung flag ng NPA. Naku, saglit
Dali. Parang hindi ko yata na-screenshot ah. Dali ah. Dali guys ah. So, kitang-kita natin guys, no, na itong mga kabataan na to, hindi sila kikilos ng ganun. Ito pala, ito. Ah. Ito, oh. Ayan. Oh. Diba? Oh, kaninong plug yan? Symbol yan ng sickle. NPA. So, tama yung mga sinabi ko kahapon. I-recall nyo lahat ng sinabi ko kahapon. Nakapost yan dito sa Facebook ko. Lahat ng mga pinost ko kahapon, lahat ng mga pinagsasabi ko. Nasa Facebook ko pala, YouTube pala to eh. Nasa Facebook ko, pinost ko lahat ng mga pinagsasabi ko kahapon. Patungkol sa sinabi ko na panggugulo na gagawin ngayong araw na to, 21. Tingnan nyo, yung mga pinagsasabi ko. Sandali. Dali ah. Parinig ko nga sa inyong iba. Pinost ko dito eh, no? Yung, sa TikTok ko to eh. Pagkatapos pinopost ko dito. Dali ah. Parinig ko sa inyo ah. Okay. Dito tayo sa Reels. Yan. Okay. Ito. Post ko to kahapon. Kita niyo yung nangyari sa Ayala Bridge. Post ko to kahapon ah. So yan guys, no? Sandali Meron ah. mga ng gulo. Sandali ah. Yung post ko kahapon, ito to. Ito. Yung kahapon. Alam mga guys, panalahanan ko lang kayo tungkol po sa rally bukas sa Luneta. Mag-ingat po kayo mga kaibigan dahil meron po mga nababalita na meron po mag-i-infiltrate, may manggugulo sa rally na yan. At purposely mga kaibigan na may masamang balak talaga. At ang gusto daw mga kaibigan ay matulad sa Mendiola Massacre itong mangyayaring rally bukas para isisi po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So mga kaibigan, nagbago na nga po yung declaration ko na pupunta po ako bukas no, sa rally sa Luneta. At sa ating mga followers, sinasabihan ko rin kayo ngayon na huwag na rin po kayo na pumunta hanggat maaari, no? Para makaiwas po tayo sa mga ganitong kaguluhan. Dahil hindi man tayo sigurado na mangyayari ito, mga kaibigan, pero mas maganda na maging maingat po tayo. Anyway guys, no, meron na pong independent commission na itinalaga ang ating Pangulo na nakikita natin na talagang nag-iimbestiga na. So, instead na pumunta po tayo sa rally ay magdasal na lang po tayo para sa ating bayan. At mga kaibigan, no, kung nakikita po ninyo, maging si Javed Singson, no, si Javed Singson ay nanawagan na sa mga estudyante na huwag na daw pumasok, no, at mag-rally. At maging ang mga militar ay nanawagan na rin siya na mag-take over. At kita niyo mga kaibigan, ang dami pong galit sa ating Pangulo dahil wala pong sinasanto. Alam mga guys, paalalahanan Meron pa akong paalala. Guys, papaalala muli tayo no, sa ating mga kabataan. Hindi po tayo mananakot dito, kundi tayo po ay magpapaalala. Kahapon na nito. magbago po kayo ng discernment. Yung paalala ko, marami akong paalala. Bukas, no? So, sa mga dadalo po, tingnan po ninyo, magmasid po kayo sa inyong paligid, kung sino yung mga hindi niyo kilala, kung sino yung may mga kahina-hinalang kilos. Dahil mga kaibigan, marami pong nagsasabi na i-infiltrate yung peaceful rally na gaganapin ay meron pong mag-i-infiltrate ng mga tao na talagang purposely gagawin nila ito para pabagsakin ang gobyerno. At meron pa mga kaibigan na gusto daw mangyari na maging Mendiola Massacre. Maging Mendiola Massacre. So, mga kaibigan, no, kung kayo po ay gustong magdala ng anak, mga maliliit na bata, I suggest, huwag na po kayong magdala ng mga bata. At kung kayo naman po, mga kaibigan, ay... Madami pa to guys, no? Ayan, no? Inangin ang dami pang Pangulo, Ayan, madami to. Marami akong paalala guys dito, no? Marami akong warning, no? Ilan ang warning ko dito? 1, 2, 3, 4, 5. Yan, ito gagamitin ng kabataan dahil alam nilang hindi makukulong, no?
6 na warning ko, mga posts iba-iba, warning ko, 6. Yan. So lahat po ng sinabi ko sa aking mga warning, nagkatotoo lahat. 'Di ba? Kasi guys, bago pa ang 2021 ng September, bago pa itong 21 ng September, kumakalat na po sa mga GC namin dahil may naglilik na po yung balak ng mga green crocodiles. Naglilik na po. Alam na ng mga pro BBM vloggers. Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo, punta tayo sa Luneta. Maghayag tayo doon ng ating disgusto sa mga nangyaring korupsyon. Suportahan natin kasi ang Pangulo payag naman siya eh. So bala ko talagang pumunta at mag-cover. Pero last minute mga kaibigan, nagbago ang isip ko dahil nalaman ko ito. At totoo nga talaga nangyari, 'di ba? Kaso hindi sila nagtagumpay na sunugin ang Malacanang. Yan mga kaibigan, ang kanilang aim. Sunugin ang Malacanang, pababain si PBBM, iluklok si Sara Duterte. Hindi sila nagtagumpay. So kanina, na-pick up din, no? Ni Secretary John Vic Remulla, yung report, mga kaibigan, confirm na ang talagang balak, infiltrate, sunugin, pumunta sa Malacanang, no? Makalusot sila sa Mindiola, makapunta sa Malacanang, sunugin ang Malacanang. Guys, hindi naman papabayaan ng Panginoon mangyari yun eh. Kasi kita mo naman, meron tayong Pangulo ngayon na lumalaban sa korupsyon. Ang Pangulo natin ngayon, mga kaibigan, ang naghayag, naging whistleblower, siya mismo ang nagpapaimbestiga sa mga korupsyon na ito. Hindi papayagan ng Panginoon na basta-basta na lang nilang mapababa si PBBM. Dahil si PBBM po ay isang mabuting Pangulo. Diba? Mabuti ang Pangulo natin, guys. At first time ito nangyari na ang Pangulo ng Pilipinas ang naging whistleblower. Kung hindi dahil sa Pangulo natin, malalaman ba natin na may ganito palang nangyaring mga kalakaran sa gobyerno? Hindi natin malalaman, guys, na may ganito palang nangyayaring kalakaran sa gobyerno kung hindi ito pinasabog ng ating Pangulo. Ang Pangulo natin ang nagpasabog nito. Siya ang naging whistleblower. At siya rin ang naging dahilan kung bakit nag-iimbestigan ngayon. Dahil kung hindi ito pinasabog ng Pangulo natin, magtutuloy-tuloy ito, mga kaibigan, hanggang 2028. Ganito lang talaga ang mangyayari. Walang makakaalam na meron parang korupsyon sa DPWH. Kaya, mga kaibigan, tayo ay pasalamat sa ating Pangulo dahil ang Pangulo natin ang naging whistleblower mismo. Diba? Kaya mga kaibigan, iimbestigahan yan mga kaibigan at mananagot itong mga taong ito, no, na nag-udyok sa mga kabataan to para gawin yung kanilang ginagawang paggugulo. Guys, tingnan mo naman yung mga kilos ng mga kabataan. Naniniwala ba kayo na hindi yun binayaran? Talagang very persistent sila na makapunta sa Malacanang. Hindi nila tinipigilan. Ang sabi nga mga kaibigan, pag napataboy sila ng mga pulis, hahanap lang sila ng konting paraan. Pagkatapos, doon na naman sila, susugod na naman. Matataboy na naman sila ng mga pulis, susugod na naman. Oh. Ano lang ang dahilan bakit sila hindi na talaga nakasugod? Kasi nahuli na sila. Nakahuli na sila mga kaibigan, nahuli sila ng pulis. Madami ang nahuli. Nasa 40 o nasa 100 na. Kalimutan ko yung sinabi ni Mayor Isko, no? Pero ang dami na daw nahuli at maraming minors. So kaya hindi na sila
nakatuloy, no, papuntang Mindiola. Kasi marami na sa kanila ang nahuli. Nung naggabi na, yun, medyo nawala na kasi nakahuli na sila ng pulis. Oh. Pero paano kung hindi nahuli yun? Makakapunta yung mga yun sa Malacanang at magagawa nila yung kanilang gusto na sunugin ang Malacanang. Lalong-lalo na may mga dala sila. May dala sila. Ready sila, guys. Ready sila. Meron silang dala. Kaya nga, mga kaibigan, pinag-isipan ng gusto, pinlano ng gusto. Kasi, hindi mo naman masasabing, ay, nag-rally lang kami. Nag-rally lang kami dito. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Kasi ang dami nilang dalang bomba. At ang dami nilang dalang yung mga dumi daw ng tao na hinaluan ng mga pintura. Yun ang pinagbabato nila sa mga pulis. Ang baho daw eh. Tingnan mo yan Tapos may mga dala pa silang mga malalaking kahoy, yung pinapupukpok nila sa mga pulis. Pinagsisipahan nila yung mga pulis. Tapos mga bote, pinagbabato nila yung mga pulis. Ang daming basag-basag. Oh. So mga kaibigan, hindi yung gawain ng mga kabataan na hindi binayaran. Binayaran sila, mga kaibigan, para gawin yung mga terroristic act na yan. Nakakaawa dahil mga kabataan pa ang ginamit. Nakakaawa. Mga kaibigan, nakakatulog ba kaya? Nakakatulog pa kaya ang vice-presidente? Bakit ganito siya kasamang tao? Nakakatulog pa kaya ang vice-president? Napakasamang tao niya, guys. Ang sama-sama niya. Talagang tinutotoo lang talaga niya na siya ay presidente ng impyerno. Kabataan, gagamitin para pababain ang Pangulo. Napakasama niya. Grabe mga kaibigan. Masamang tao si Sara Duterte. Si Sara ay masamang tao. Hindi siya dapat maluklok bilang presidente ng Pilipinas dahil siya ay masamang tao. Diba? Hindi siya dapat maluklok sa Pilipinas bilang Pangulo. Masamang tao siya. Diba? So mga kaibigan, anong oras na pala, So, 1:00 na pala. So, kailangan ko lang matulog. Marami pong salamat, Marami pong salamat mga kaibigan sa panonood. At nakita ko kanina yung mga viewers natin noon pa. Yan, sina Kami Mix TV. Maraming salamat sa panonood, Thank you very, very much sa panonood. At maraming salamat din po, sa mga PBBM supporters na nandito. Maraming po salamat, pati sa mga DDS, pati sa mga Pinklawan, Maraming salamat, At saka kay Kami